Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2025, umabot ng higit 20 oras, higit 8 milyong deboto nakiisa. Mabigat na trapiko sa Kamaynilaan, asahan, bunsod ng gaganaping peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Utang ng Pilipinas, pumalo sa mahigit 16 trillion peso. MMFF 2024 extended hanggang January 14. Philippine Women's Lacrosse Team pasok na sa 2026 World Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ang traslasyon ngayong taon ng mahal na Poong Jesus Nazareno ang pinakamatagal na prosesyong naitala simula noong taong 2020. Umabot ito ng 20 oras at 45 minuto. Ang sitwasyon at mga aberya alamin sa ulat ni Princess Castro. Matapos ang halos 21 oras o eksaktong 20 oras at 45 minuto ay natapos ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Simula nang lumakad ito sa ganap na alas 4:41 ng umaga sa Quirino Grandstand nitong Huwebes, ika-9 ng Enero, ay nakarating ang andas ng poon sa Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno ganap na 1:26 ng umaga ng Biyernes, ika-10 ng Enero. Mas matagal ito ng higit 5 oras kumpara sa prosesyon noong nagdaang taon kung saan nagtagal lamang ito ng halos 15 oras. Ayon kay Alex Irasga, Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church, bukod sa dami ng deboto at magandang panahon, ilan sa mga naging dahilan ng pagtagal ng prosesyon ay ang 2 insidenteng nangyari sa may Taft Avenue at Ayala Boulevard kung saan pumulupot ang kaliwang bahagi ng lubid sa gulong ng andas dahilan upang ito ay lagarihin. Bunsod nito ay mag-aalas 6 na ng gabi nang ganap na makarating ang andas ng Poong Nazareno sa San Sebastian Church at may sagawa ang tradisyonal na dungaw ng imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian upang masilayan ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Inihahalin tulad ito ng karamihan sa tagpo ni Maria at Jesus bago ipako sa krus kung saan nagkaroon na ito ng mas malalim na kahulugan na hikayati na ang mga mananampalataya na magnilay-nilay sa pag-ibig at pag-akay ng Inang Maria tungo kay Kristo. Samantala kaparehong insidente rin ang nangyari pagdating sa San Sebastian Church kung saan muling nilagari ang natitirang lubid. Kaya naman mula sa simbahan ng San Sebastian patungong simbahan ng Quiapo ay tanging mga deboto na lamang ang mano-manong nagtulak sa andas dahil sa wala ng lubid ang humahatak dito. Batay sa datos na naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ganap na 1:29 ng umaga ng Biyernes, higit sa 8 milyong mga deboto ng Jesus Nazareno ang pinagsama-samang tansya ng mga lumahok sa prosesyon. Ang kabuwang bilang na ito ay ibinase sa 3 lugar na namonitor, ang Quirino na may 1,264,790, Quiapo na may 6,442,050 at ang prosesyon na may 387,000 at 10 mga deboto. Bagamat ipinagbawal na ang pag-akyat sa andas ng Nazareno, hindi pa rin napigilan ng mga deboto sa nakagawiang tradisyong pagsampa sa andas. Dahil dito buong kaganapang umantabay ang kapulisan, medical, rescue at volunteers para tugunan ang pangangailangang seguridad at medikal na atensyon ng mga debotong nagtamo ng pinsala sa kanilang mga katawan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Ayon sa MMDA, asahan na ang mabigat na trapiko dahil sa pagsasagawa ng peace rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Nailatag na rin ang mga posibleng alternatibong ruta ng mga motorista dahil ilang mga kalsada ay pansamantala munang isasara. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sa nakatakdang peace rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa darating na Lunes, tinatayang 500,000 hanggang 1,000,000 katao ang dadalo rito. Kasama kasi dito ang mga miyembro sa mga karatig lugar mula sa Hilaga at Central Luzon. Bukod pa dito ay sasarado ang ilang mga kalsadang malapit sa Quirino Grandstand na lugar na pagdadausan ng naturang rally. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, tinatayang 15,000 mga sasakyan ang inaasahang babiyahe pa Manila dahil sa kaganapan. Kaya naman Linggo ng gabi ay asahan ng magsisimula ang mabigat na trapiko hanggang sa Martes ng umaga. Kaugnay nito, sinispinde na ng Malacanang ang lahat ng pasok sa lahat ng antas sa klase at trabaho sa gobyerno sa January 13. Tinawag na National Peace for Rally. Ayon sa INC, layon lamang nito na isulong ang kapayapaan sa bansa. Pagsuporta din umano ito ng INC para sa pagsang-ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak naman ng INC, hindi mahahaluan ng politika ang nasabing rally. Wala umano kasing politiko ang magsasalita sa kaganapan. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang Eco-Waste Coalition nitong linggo sa potensyal na panganib sa kalusugan ng mga painted tumblers dahil ito ay may lead exposure mula sa mga pintura. Inilabas ng organisasyon ang resulta ng X-ray screening kung saan 3 sa 4 na painted tumblers ay nagpositibo sa mataas na lead levels. Hinimok ng Eco-Waste ang pamahalaan na mahigpit na magpatupad ng lead limits, panagutin ng mga importer at iba ng mga delikadong kemikal na ito sa mga produktong pambata. Pinayuhan din ito ang mga magulang na tiyakin ang kaligtasan ng mga anak sa produktong kanilang binibili. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur ang mga Pilipino laban sa tumataas na kaso ng Human Metapneumovirus o HMPV sa Malaysia. Matatandaang nakapagtala ng hindi bababa sa 327 kaso ang naitala noong nakaraang taon. Ang HMPV ay isang impeksyon na karaniwang nararamdaman mula karaniwang sipon at may mga sintomas ng ubo, lagnat at runny nose na maaaring humantong sa bronchitis o pneumonia. Dagdag ng World Health Organization, hindi ito isang bagong virus, ngunit isa sa mga inaasahang sakit na maaaring makuha sa panahon ng taglamig. Upang makaiwas sa naturang sakit, pinapaalalahanan ang publiko na ugaliing magsuot ng face mask at pagkakaroon ng proper hygiene. Nagsimula na nitong Lunes ang pag-imprenta ng 73 opisyal na balota para sa May 2025 elections. Mula sa kabuuang bilang na ito, nasa higit 68 milyon rito ay nakalaang mga balota para sa national at local elections, habang ang matitira ay para sa halalang bangsamoro, overseas voting at local absentee voting. Kumpiyansang ipinahayag ni COMELEC Chair George Garcia na makukumpleto ang pag-imprenta ng balota sa loob ng 77 araw. Target na unang matapos ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa overseas voting, local absentee, test ballots at bangsamoro parliamentary elections. Nagsimula na nitong Lunes ang pag-imprenta ng 73 milyong opisyal na balota para sa May 2025 elections. Mula sa kabuuang bilang na ito, nasa higit 68 milyon rito ay nakalaang mga balota para sa national at local elections, habang ang matitira ay para sa halalang bangsamoro, overseas voting at local absentee voting.
Kumpiyansang ipinahayag ni COMELEC Chair George Garcia na makukumpleto ang pag-imprenta ng balota sa loob ng 77 araw. Target na unang matapos ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa overseas voting, local absentee, test ballots at Bangsamoro parliamentary elections. Kakaibang ginhawa, saya at gaan sa loob. Yan ang karaniwang pakiramdam ng ilang mga debotong namamanatang makibahagi sa taunang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ang mga karanasan ng mga deboto at lagay ng traslasyon alamin sa ulat ni Princess Castro. Dakong alas 9:20 ng umaga nang bumilis-bilis ang andar ng andas ng Poong Jesus Nazareno dito sa May Ayala Boulevard, kung saan makikita ang libo-libong deboto na nakibahagi sa prosesyon. Bagamat bahagyang bumilis, kalagitnaan malapit sa bukana ng tulay ng Ayala ay kulang-kulang 1 oras ding nagpaatras sa abante at ilang beses nagpaikot-ikot ang andas bago tuluyang nakatawid sa Ayala Bridge. Ang tagpo na ito ay nagbigay ng kasiyahan sa ilang mga debotong aking nakatabi sapagkat hindi man daw sila nakalapit o nakahaplos sa andas, ang pagkakataong humarap sa kanilang gawi ang puon at masilayan ito ng diretso ay malaking bagay na sa kanila. Bagamat mariin nang ipinagbabawal ang pagsampa sa andas, marami pa rin sa mga deboto at ilang mga kabataan ang nagpupumilit na makasampa rito, gayon din ang ilang lumambitin pa sa krus ng Nazareno. Sa kabila ng init, pagod at panganib ng siksikang prosesyon, marami sa mga deboto ang hindi ito alintana at sinikap na makahaplos sa salamin ng andas, gayon din ang makahawak sa lubid. Isa sa dekada ng namamanata sa Nazareno si Ambet Javier na taga Cainta, Rizal. Malaking malaking karangalan, malaking nawawala yung sakit ng mga nasa katawan mo, kalooban mo. Saka kumbaga napakagaan sa buhay pag nakahawa ka sa andas o sa dubid man lang. At ang kanyang dalangin sa Poong Nazareno, magkaroon lang po ng kapayapaan yung ating mundo, yung kapayapaan sa ating bayan, magkaroon ng pagkakasundo. Kaya nga, hindi na natin alam kasi po nangyayari sa mundo natin. Nakita po na pa natin, climate change, marami nang nangyayaring hindi maganda. Magkaroon lang po ng kapayapaan, yun lang po ang maganda natin. Ilan din sa mga deboto ang sinuong ang panganib makasampalang sa andas. Sarap po, pero mahirap po. Dahil siksikan po, tsaka tutulakan din po. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam. Parang lahat ng kasalanan mo, inugasan na ng Panginoon. Nagpapasalamat kami. Kasalang ulit po sa pagkakataon ko. Isa rin sa ilang taon ng deboto ng mahal na Poong Nazareno si Nanay Marilyn Cantila na mula pa sa Vigan, Ilocos Sur. Parang hindi ka nakakaramdam ng gutom, hindi ka nakakaramdam ng pagkauwaw, tsaka hindi ka napapagod. Yun lang. Tsaka wala kang nararamdamang sakit na pag-uwi mo, pagbalik mo sa Ilocos, wala kang nararamdamang sakit. Viva! 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 Habang papalapit ang andas ay siya ring pagwagayway ng mga bimpo at pagtaas ng mga kamay ng mga deboto kasabay ng pagsambit ng katagang Viva. Buhat ng hindi maiiwasang tulakan at siksikan, ilan din sa mga deboto ang nahimatay, nasugatan at nagtamo ng ilang pinsala sa kanilang mga katawan. Ngunit buong puwersa namang umantabay ang kapulisan, rescuers, gayon din ang ilang volunteers para sa anumang emerhensyang tulong ang kailangan sa kaganapan at mapanatiling payapa at maayos ang aktibidad. Mabilis na rumisponde ang cleaning group matapos makadaan dito sa may kahabaan ng Ayala ang andas ng Poong Nazareno. Samantala, kung ikukumpara ang oras at sitwasyon ng prosesyon sa kahabaan ng Ayala Boulevard noong nakaraang taon, tumagal ang usad sa bahaging ito ngayong taon dahil sa pagkaputol ng isang lubid na siyang nagpahirap sa pagbalanse ng andas. Bukod sa andas ng Poong Jesus Nazareno ay ipinosisyon din ang mga replika nito.
Sa mga replikang ipinarada rin, naghagis ng mga bimpo ang ilang mga deboto na kanilang ipinahaplos sa imahen ng puon. Dala ang kanilang mga panalangin ay ang taunang pakikibahagi ng mga deboto sa kalbaryong pinagdaanan ni Hesukristo sa pamamagitan ng panatang pagsama sa traslasyon ng Poong Nazareno. Mula rito sa Quiapo, Maynila, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinukonsidera ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang pagpapatupad ng Philippine School sa mga bansang may malaking komunidad ng mga Pinoy. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II, ang inisyatibang ito ay upang tiyakin na ang pag-aaral ng mga batang Pilipino abroad ay mapanatiling tuloy-tuloy kahit bumalik ito sa Pilipinas at ang kanilang edukasyon ay naaayon sa curriculum ng bansa. Kasalukuyang nasa 35 ang Philippine Schools sa ibang bansa. Susunod sa News Force. Pagtatanggal kay Vice President Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. DOF inihayag ang pagbaba ng presyo ng bilihin bunsod ng mas mababang inflation rate, RCEF. Film Director Daryl Yap handang harapin ang mga kasong kinahaharap na inihain ng aktor na si Vic Soto. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isang record high ang naitalang utang ng Pilipinas matapos na pumalo ito ng 16.09 trillion pesos nitong Nobyembre noong nakaraang taon. Ito ang inanunsyo ng Bureau of Treasury na anya mas mataas ng 0.4% o katumbas ng 70.7 billion pesos kung ikukumpara noong Oktubre. Dahil umano ito sa net financing at epekto ng paghina ng halaga ng piso. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pamumulitiko lamang umano ang pagtatanggal kay Vice President Sara sa hanay ng National Security Council. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Dirty politics. Ganito inilarawan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang ilan sa ginawang pagbabago ng administrasyon sa National Security Council o NSC. Partikular na dito ang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte sa hanay ng NSC. Aniya, maling hakbang ang ginawang ito ng administrasyon. Pinabababa din umano nito ang impluwensya ni VP Sara sa politika, kaya ipinatupad. Dagdag pa ni Panelo, ang pagtatanggal din umano sa mga dating naging pangulo ay para pagtakpan ang umano'y pagtarget kay VP Sara. Depensa naman ng palasyo, hindi kabilang sa trabaho ng Vice Presidente ang mandato ng NSC. Ngunit may kapangyarihan naman umano ang Pangulo na magdagdag ng miyembro kung kinakailangan. Matatanda ang naglabas ng executive order ang palasyo para sa pagre-reorganize ng NSC. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay para masigurong mas maging matatag ang ahensya para matugunan ang mga hamon sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang ikatlong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ninanais ng Kongreso kaugnay ang mga sektor sa lipunan na aksyonan ang pag-usad nito. Para sa detalye, tunghaya ng ulat na ito. Congress, impeach Sara Duterte now! Congress, impeach Sara Duterte now! Congress, impeach Sara Duterte now! Kamakailan ang mga naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay nananawagan sa Kongreso na ipatupad ang proseso ng impeachment bago matapos ang taon.
Pinangunahan ito ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Teddy Casino at dating Gabriela Representative Liza Massa ang panawagang ito. Dito binigyan din nila na ayon sa panuntunan ng Kongreso, dapat i-refer agad ng Speaker ang nasabing reklamo sa Committee on Justice sa loob ng itinakdang session days. Dito nanindigan din ang mga complainants na kailangan kumilos ng Kongreso bago ang ika-7 ng Pebrero. Bahagi pa ni Casino, nais nilang maipadala ito sa Committee on Justice para mapag-usapan. Nilinaw din nila na layunin nilang maproseso ang impeachment ni BP Sara ngayong taon. Kung matatandaan, ang reklamo naman laban kay BP Sara ay nakasentro sa umano'y maling paggamit ng 612 million peso confidential funds. Ayon pa kay Maza, ang nasabing complaint na ito ay upang puksain ang umano'y katiwalian sa bayan at hindi umano'y isang politikal na interes. Gusto rin naming sabihin na ito pong mga complaint signatories na ito ay mga representatives, kumakatawan ng mas marami pang organisasyon. So kung tatantyahin po namin, maaaring 1,000 o mahigit pa na organisasyon ang sumusuporta dito sa impeachment complaint na ito. Inihayag din nila na maglulunsad ang grupo ng serye ng kilos protesta ngayong Enero upang kumbinsihin ang miyembro ng Kamara na suportahan ang impeachment. Dagdag pa ni Casino, ang suporta ng Kamara ay mahalaga upang maitulak ang impeachment na magdala nito sa Senado. Kailangang sumagot ang mga senatorial candidates, will they vote for the impeachment or against the impeachment. At syempre, ang mga complainants at lahat ng sumusuporta sa impeachment ay manghihikayat sa botante na suportahan ang mga senador who will vote for the impeachment. So, rather than take a backseat, we think kapag inaksyonan ito ng Kongreso at dinala na sa Senado, it should take a front seat in the elections. Bahagi pa ng mga complainants, ang impeachment ay pagkakataon upang itulak ang laban kontra korupsyon bago ang halalan ngayong taon. Dito hinikayat nila ang publiko na iboto ang mga kandidatong pabor sa impeachment upang maituloy ang laban sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nais panagutin ng Land Transportation Office o LTO ang driver na nasa likod ng viral na video kung saan kinakaladkad ang pusa na nakatali sa isang tricycle. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang nasa likod ng viral video na ito. Makikita dito ang pagkaladkad ng isang tricycle sa pusang nakatali dito. Ayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang nakarehistrong may-ari ng nasabing tricycle ay siya ding mismong nagmamaneho nito. Kaya naman pinaharap na ng LTO ang naturang driver upang magpaliwanag at panagutin sa ginawa niyang aksyon. Hindi umano papalampasin ng LTO ang itinuturing na animal cruelty na ginawa ng driver. Humihingi din ng written explanation ng LTO mula sa driver para depensa ng sarili na hindi masuspinde ang kanyang lisensya. Nakatakdang humarap ang driver sa LTO main office sa January 20. Samantala, ayon sa isang post ng naturang uploader ng viral video, agad namang ginamot ang pusa. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay ay ginamot ang mga naging sugat ng pusa at kasalukuyang nagpapagaling na. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bumaba ang inflation sa 3.2% noong 2024 dahil sa mabisang hakbang ng gobyerno at pagpapatatag ng RCEF ay nagpababa rin ng bilihin sa merkado ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Matapos ang pagbaba ng 3.2% ng average inflation rate ng Pilipinas noong 2024 mula 6% noong 2023 at 5.8% noong 2022 ay may kaukulan itong epekto. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ito ay dahil sa mabisang hakbang ng gobyerno kabilang ang pagpababa ng presyo ng bigas. Ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin ay umabot lamang sa 4.4% noong 2024 mula 7.9% noong 2023.
Malaki rin ang ibinaba ng presyo ng bigas na nagkaroon ng 0.8% ng inflation noong nakaraang taon ng Disyembre mula sa 5.1% noong Nobyembre at 19.6% noong December 2023. Ang pagbaba ng presyo ng bigas ay dulot ng Executive Order No. 62 na nagbaba ng taripa sa mga imported na bigas simula Hulyo ng nakaraang taon. Ayon sa ahensya, ang hakbang na ito ay makakapagbigay ng ginhawa sa maralitang pamilya, lalo na ang bottom 30% ng kabahayan. Sa mga programang tulad ng Sulit at Nutri-Rice, mas nagiging abot kaya at masustansya ang bigas para sa mga Pilipino. Bukod dito, layo ng gobyerno na palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng Republic Act No. 12078 na nagdadagdag ng pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Patuloy ring sinusuportahan ng gobyerno ang mga hakbang upang mapababa ang food at non-food inflation, kabilang ang mga diskwento sa kuryente at tubig para sa low-income consumers. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa moviegoers at gusto pang humabol sa panonood sa 10 film entries ng Metro Manila Film Festival 2024, good news dahil extended ito hanggang ika-14 ng Enero. Ang isang linggong ekstensyong ito ay batay sa desisyon ng festival sa pangunguna ni MMDA at MMFF Overall Chairperson Romando Don Artes. Matatandaang nagkaroon din ng isang linggong ekstensyon sa festival noong nakaraang taon dahil sa demand ng mga manonood. Samantala, gaganapin naman sa ika-30 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero ang ikalawang edisyon ng Manila International Film Festival sa TCL Chinese Theater sa Hollywood. Pasok na sa 2026 World Championship ang Philippine Women's Lacrosse Team matapos magwagi sa qualifying tournament sa Queensland, Australia. Tinalo ng koponan ang China sa score na 15-3 at Hong Kong sa 14-2 para sa unang 2 araw ng kanilang debut sa Asia Pacific Lacrosse Championship. Samantala, ang World Championship ay nakatakdang ganapin sa Tokyo, Japan. Naglabas ng pahayag ang film director na si Daryl Yap matapos sampahan ng kasong cyber libel ng aktor na si Vic Soto. Kaugnay ito ng kamakailang inilabas na kontrobersyal na trailer ng isang pelikula. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Dinepensahan ng film director na si Daryl Yap ang kanyang sarili matapos na masampahan ng kasong cyber libel ng aktor na si Vic Soto. Kaugnay ito ng inilabas na kontrobersyal na trailer ng isang pelikulang pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma. Dito ay nabanggit ang pangalan ni Soto. Paliwanag ni Yap sa isang inilabas niyang pahayag, hindi intensyon ng naturang trailer na manira. Aniya ang lahat ng material na inilabas o ilalabas ay nakadokumento. Nadagdag pa niya, ang inilahad lamang sa video ay ang nangyaring naibalita noong 1980s. Sa kabila nito, nirerespeto naman ng direktor ang pagsasampa ng kaso ni Soto na inihalin tulad din niya sa malayang paghain ng kaso ni Pepsi Paloma laban sa kanya. Matatandaang nagsampa na ng kaso si Soto nitong Huwebes sa Muntinlupa Regional Trial Court kasama ang kanyang asawang si Pauline Luna. 19 counts ng cyber libel ang kakaharapin ni Yap. Paliwanag ng abogado ni Soto, ang bilang ay base sa kung ilang beses ipinost o shinare ang nasabing video o detalye nito. Kaya naman ipinag-utos ng Muntinlupa RTC na i-take down muna ang mga teaser at ibang ginamit na materyales para sa nasabing pelikula. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2025, umabot ng higit 20 oras, higit 8 milyong deboto nakiisa.
Mabigat na trapiko sa Kamaynilaan, asahan, bunsod ng gaganaping peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Utang ng Pilipinas, pumalo sa mahigit 16 trillion peso. MMFF 2024 extended hanggang January 14. Philippine Women's Lacrosse Team pasok na sa 2026 World Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.